Hello guys, good morning. Si Site1 po ito. Welcome back sa aking channel. Happy New Year guys. At nasa 2025 na po tayo. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang ako nag-rate ng Happy New Year nung 2024. Ngayon 2025 na po tayo. So Happy New Year guys. Ako naman guys, dahil nag-iisa lang ako dito, kinaugalian ko rin yung naggaganito ako. Yan, naglalagay ako ng mga prutas din. Yan, nagtatanong itong mga kasama ko bakit ko raw ginagawa yung ganito taon-taon. Sabi ko kinasanayan ko na kasi at naniniwala ako sa mga kasabihan. So ayan din, bumili rin ako ng pinya, yan, mga prutas-prutas. Yan. Tapos ang palagi akong may candy. Yan. Palagi ako guys may candy kasi gusto ko palaging sweet. Yeah. Tapos nagluto rin ako kagabi, bagkus ako wala naman kumakain kundi ako lang. So ito, biko. Biko siya. Ayan guys, biko. Ilalagay ko siya sa freezer para pwede ko siyang baunin pag pumasok ng trabaho. Tapos yan, pansit. Nagluto rin ako ng pansit. Ako lang naman ang kumakain dahil nga sa ako lang naman yung nandito na kumakain, kaya ayan guys. Ayan. Tapos ito naman yung cloves na iniinom ko siya palagi. Magaling ito guys, uminom kayo niyan. Magaling yan sa sipon, sa lahat, sa mga sakit-sakit sa katawan, magaling po yan. Dito naman tayo sa aking mga lagayan. Ako guys, kapag magbabagong taon, New Year, pinupuno ko talaga yan. Yung mga lagayan ko ng asukal, kape, gatas, chocolate, kung ano-ano pa, pinupuno ko talaga yan. Hindi ko siya hinahayaan na kalahati lang, hindi. Talagang pinupuno ko siya. Ganyan. Yan din yung aking pamahiin. Gusto ko lahat puno. Tapos gusto ko malinis yung bahay. Ganun ang ginagawa ko guys kapag mag-New Year. Bawat New Year, ganyan ang ginagawa ko. So ngayon guys, mag-almusal muna tayo. Hinom tayo ng coffee. Tapos, ayan, yung ginawa kong ito, yan, almusal natin. Kasi, na dito sa amin alas 8:20 na ng umaga. Sa Pilipinas ay 3:25 ng hapon. So, advance sa Pilipinas. Late kami dito. So, ngayon guys, alam nyo, meron ba akong kung kilala nyo yung vlogger na si Daddy Frankie, isa ako sa taga-subaybay ni Daddy Frankie. At ako'y nalungkot dahil sa yung kanyang karakasama, yung 'di ba mayroon siyang shelter, tapos meron doon si Ate Marites, mga isang buwan pa lang si Ate Marites sa kanya. Pero nung isang araw ay binawian na siya ng buhay dahil siguro sa pagod. Tapos siyempre kapag nag-alaga ka kasi ng may mga hindi kumpleto yung pag-iisip, nakaka-stress din yun. So siguro na-stress si Ate Marites. Si ayun nga biglaan yung kanyang pagpanaw. At nakakalungkot kasi pati yung si Lola Windy, yung vlogger na Lola na taga Bisaya, binawian din siya ng buhay. Kung kailan mga magpapasko, mag-New Year, ay nawala naman sila. So, ang daming mga vlogger na nawawala na nagpapaalam na ng tuluyan. So, nakakalungkot at biglaan. Kasi, syempre, kapag sinubaybayan mo yung isang vlogger, yung mga tinutulungan ba ng mga vlogger, napapamahal ka, lalong-lalo na kapag yung mga mababait na mga tinutulungan nila, mapapamahal ka sa kanila. At para bang hindi makukumpleto yung araw mo kapag hindi mo sila napapanood. Kaya, yung may mga vlogger dyan na mga sinusubaybayan ko talaga, hindi kasi ako pala comment sa mga sinusubaybayan kong vlogger. Nanonood lang ako ng kanilang mga vlogs. Kahit yung aking mga friend dito sa YouTube,
may, sabi nga nila, wala raw kwenta yung video. Para sa akin, alam nyo guys, kung walang kwenta yung video o may kwenta man, basta pinapanood, kasi hindi naman yan maghapon mong papanoorin meron lang naman yan mga ilang minuto. So sa panonood natin ng kanilang mga vlog, sa kanilang mga video, ay malaking tulong po yun. Malaking tulong po yun. Bilang sa isang vlogger, kapag pinanood nyo yung videos, malaking tulong yun. Ako nga ako'y tuwan-tuwa kapag meron akong nakikitang kahit isang view sa aking video, ako'y natutuwang-tuwa nun. Kahit papaano may isang tao na nagtiyaga na panoorin yung aking video. So kaya ako'y sobrang nagpapasalamat sa nanonood ng aking video. Lalo na po sa aking nagsusubscribe at talagang sabi ko nga ngayong Pasko, sabi ko sana lahat na mga nakasubaybay sa akin at sa mga hindi nakasubaybay sa akin, o sabihin na natin tayong lahat, lalong-lalo na tayong mga Pilipino, sana ay kahit papaano ay mabago yung ating buhay. Ibig ko bang sabihin ay umasinso kahit papaano yung ating buhay. 2025 na, napakabilis ng paglipas ng panahon. So, kaya ayun, ako'y natutuwa kapag talaga nakakakita, pag nag-upload ako ng video, tapos meron isang views, tuwan-tuwa na kaya ako nun. Pinapanood ko yung mga videos, kahit kaninong videos pinapanood ko, lalo na yung aking mga kaibigan dito sa YouTube, yung mga kakilala ko ba, pinapanood ko yan. Ang lang kasi hindi ako nagko-comment, pero nagla-like ako, pero hindi ako nagko-comment. Kasi nga minsan pinanonood ko habang ako'y may ginagawa. So hindi ko hawak yung cellphone. Hindi ako nakaharap sa computer. Pero nakikinig ako. Hanggat sa, minsan nga autoplay na yan sunod-sunod na yan. Pag pinanood ko yung videos nila, pag natapos yung isa, autoplay na yon. Kaya minsan pinapabayaan ko na lang bilang suporta ko sa kanila. Ganyan. Ganyan guys. So, masarap kasi yung nakakatulong ka sa kapwa. Kung meron nga lang akong itutulong, talagang tutulong tayo. Kaso medyo may mga araw din kasing medyo nagigipit tayo, o may mga araw din na medyo nakakaluwag-luwag. So depende kasi yan sa panahon kung anong meron tayo. So sana guys, ngayong 2025 tayo ay pagpalain ng buong may kapal. At hangad ko talaga na sana maging maganda yung ating bansa. Yun talaga ang isa sa mga pinapangarap ko. Yun bang matiwasay, walang kung ano man na mga kaguluhan. Kasi para masaya tayong mga Pilipino, ako alam nyo ba guys, gustong-gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Gustong-gusto ko ng ayoko nang bumalik dito. Kapag ako ay umuwi at medyo maganda yung kalagayan ko sa Pilipinas, hindi ko napapangarapin yung bumalik pa dito sa Europe. Dito kasi, oo, kumikita ka ng pera dito. Pero yung iba pa rin talaga kapag nasa sarili kang bansa. Ako, alam nyo, kapag nasa Pilipinas ako, kahit magdildil ako ng asin, masaya ako sa totoo lang. Ang problema nga lang sa Pilipinas, kapag yung ganito na tayong tumatanda na tayo, kailangan natin isipin yung ating kinabukasan kapag dumating ang panahon na tayo ay matanda na. So, mahirap kasi sa Pilipinas kapag wala kang kunting ipon, tapos nangungupahan ka pa, hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. So, mahirap. Kaya ako gustong-gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Oo. Hindi ko kaya lang naman ako, alam nyo guys, 'di ba, mayroon akong nabanggit dati. Kaya lang naman ako nag-apply ng dual kasi nga
kailangan ko kasi yun para sa mga sa meron akong nabiling lupa, kailangan ko kasi yun. Pero kung iisipin ko bang yung bang ano, hindi ko, ayaw ko. Okay na ako ng pure Filipino. Kaya lang naman ako naging dual kasi nga dati mahilig kaming mag-travel. Ngayon tuwing travel nag-a-apply ako ng visa. So para hindi ako mag-apply ng visa, ayun sinubukan kong mag-apply ng dual para nga bibili na lang ako ng ticket tapos hindi na ako mag-a-apply ng visa. Kasi hassle din kapag yung nag-a-apply ka pa ng visa. So yun lang, pero wala akong pangarap na hindi, ang pangarap ko tumira sa Pilipinas ng habang buhay. O yun lang guys. So ngayon guys ay 2025 na at hangad ko na maging matiwasay ang ating buhay, ang ating bansa, lalong-lalo na. At kung mapapansin nyo guys, ang aking background, nandito ako sa kusina. Maraming abubot yung aking likod. So God bless us guys. Sana i-bless tayo ni God talaga. Oo. At sana panatilihin tayong palaging malakas. At sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay inahanyayaan ko po kayong i-subscribe ang aking channel. Pasupport naman po. At wag niyo pong kakalimutan, pindutin ang bell button para po sa mga videos na i-upload ko ay ma-update po kayo. Ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko. So thank you guys. Kung mapapansin nyo guys, yung aking mga video ay palaging ganito yung aking damit. Kasi kapag winter, ganito yung mga damit ko talaga, mahaba siya. Kasi nga malamig. So ganyan guys. Ito yung mga kadalasan kong mga sinusuot kapag mga winter. Kasi mahaba, hindi ko na kailangan mag-jacket, hindi ko na kailangan mag-pajama. So hanggang kung sa yung Arabic dress ba na mahaba yung manggas, tapos yung mahaba yung dito sa paa. So ayun, parang may kumot na rin ako. So guys, alam nyo ba guys, i-update ko kayo dito sa aking face. Kung mapapansin nyo, medyo lumiwanag na yung aking skin. At patuloy siya, pero ngayon hindi na siya masyadong nagbabakbak, konting-konti na lang. At meron akong oil na yung talagang pangmukhang oil. Alam nyo ba yung ginawa ko? Nilagyan ko na lang siya nung strong oil doon sa oil na nilalagay ko sa mukha ko. Para hindi na siya masyadong mag-dry, hindi na siya masyadong magbakbak. So ayan guys, medyo lumiwanag na yung aking mukha. So ayun, kasi minsan nai-insecure na rin tayo. Ako minsan, alam nyo ba, kapag yung lalo na kapag yung may mga, siyempre, alam mo naman dito sa Europe, yung mga kutis nila magaganda. Minsan nai-insecure din ako na, uy, ang gaganda ng mga mukha nila, mapula-pula, ganyan-ganyan. So, parang nadadala nila ako na, uy, ayusin mo yung sarili mo para kahit papaano kapag kasama mo naman sila, hindi ka masyadong maitsapwera. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us at maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.